Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Meron daw pong magandang development dyan po sa Davao, dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Anong ibig sabihin yan, ka-coffee? Sinabi po yan ni DILG Secretary Benhar Abalos. Ano yan? Maaaresto na ba si Kibuloy? Yan naman ang pakay dyan, ka-coffee. Kaya sila nandiyan sa compound sa Kingdom of Kingdom of Jesus Christ compound dyan po sa Davao para arestuhin itong pugante na si Kibuloy. Ngayong araw mismo, ka-coffee, Sabado, kahapon nagkaroon ng hearing dyan sa compound mismo na pinangunahan niya ni Bato de la Rosa, no? Kaya pala parang excited tong si Bato na palayasin ang mga kapulisan na naka-duty dyan, no? Bakit kaya? Dahil malapit-lapit na. Meron daw pong magandang development itong sinasabi ni Abalos. Pero ayaw pa sabihin ni Abalos, which is tama lang. No need to mention kung ano yung tinutukoy niya dyang good development. Pero sana ito na nga, mahuhuli na talaga ito si Kibuloy. Dahil napanood din natin yung video, I don't know kung nakita ninyo, ka-coffee, yung shinare kong video na yung aso, no? Shinare po yan ni General Torre and then nire-upload natin yan sa ating channel na yung aso mismo doon sa kwarto ni Kibuloy nagkakakahol at nandiyadyaan lang yan sa ilalim pero hindi pa po nila nabubutas yan. May bahagi ng compound na nabutas na nila yan kasi yung intel report na pinanghahawakan ng PNP nandiyadyaan sa ilalim. Nagtatago itong si Kibuloy pero marami pa pong lugar ang hindi pa po nagagalugad at nahuhukay, no? Dahil may mga tunnel po yan. At sige, baka ito na yung tinutukoy ni Abalos na good development. Sige, pag-usapan natin yan, ka-coffee. Excuse me. Isang pagtitiyak dito ni Abalos at even yung DOJ, sinisigurado ng DOJ hindi pa nakakalabas si Kibuloy. May whole departure order yan. So kung lumabas yan, nakatimbre na yan, kung regular na proseso ng paglabas, no, pero I don't see na lalabas yan dahil nandiyan yung kanyang baluarte, nandiyan lang yan sa Davao, no? So nandito pa po yan sa Pilipinas at sabi po mismo ni Abalos, nandiyan pa po yan sa compound base po sa kanilang intel report at meron niyang magandang development. Nasa headline po ng GMA News Online, no? Bago ito, ka-coffee, ngayong araw mismo to, Kibuloy still in KOJC compound, sabi po ni Abalos. Ibig sabihin, kung nandiyan yan at hindi titigil itong si General Torre, magpapatuloy sila dyan sa paggagalugad dyan sa compound, papapasaan pa, a matter of days lang talaga na maaaresto na yan. Kaya nga dapat makontrol na itong mga misyonaryo daw, ka-coffee, na humaharang sa implementasyon itong warrant, no? Yan kasi nagpapatagal dyan mga miyembro ng KOJC na humaharang sa mga pulis at sa mga operatiba na nandiyan po na tumutupad sa kanilang tungkulin. Controversial televangelist Apollo Kibuloy is still in the Kingdom of Jesus Christ compound dyan po sa Davao City. Sabi po yan ni DILG Secretary Benhar Abalos. Ang intel report namin ay nandoon pa siya, Abalos said at a news forum dyan po sa Quezon City ngayong araw po ng Sabado. Sa mga senador, ka-coffee, na pilit na pinapatigil ang operasyon ng Philippine National Police dyan sa compound, medyo nakakaduda-duda Bakit gustong-gusto nyong madaliin itong PNP? Bakit gustong-gusto nyo mag-pull out na itong operatiba na nandiyan sa compound? Anong ibig sabihin yan? Dahil natatakot kayo na maaaresto na itong si Kibuloy? Malapit-lapit na. Alam nyo kasi, itong mga senador na ito na nandiyan, yan, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Senator Bongo, yan, yung mga senador na yan, ka-coffee. Alam naman natin, close ally yan, ka-coffee. Tinulungan ni Kibuloy yan para maging senador. Financially, pinondohan nila yan para magpatakbo ng kanilang kandidatura. Kaya ito, bayad utang yan. Tumataraw ng utang na loob itong mga senador na to at kaya naman pinoprotektahan nila itong si Kibuloy. Dahil medyo malapit-lapit na, ka-coffee, maaresto. Ako, naniniwala ako totoong paninindigan ni General Torre yan. Hindi siya aalis dyan sa compound na yan unless daladala niya itong si Kibuloy. The Philippine National Police also believes Kibuloy is still inside the KOJC. But KOJC Legal Counsel Israelito Torion has maintained that the spiritual leader is not there. Siyempre, Torion yan abogado ni Kibuloy yan Paninindigan niya na wala dito yung kliyente ko. Ano bang pinaglalaban ni Torion? Palayasin ang kapulisan na nandiyan sa Kingdom of Jesus Christ compound. Yan naman ang objective niya dyan palayasin yung mga pulis na yan kasi gusto na nilang bumalik sa normal. Alam mo, matitigil yung sigalot na yan, pasukuin nyo si Kibuloy. Yan ang masolusyon dyan nang walang kondisyon kasi susuko lang daw siya kapag ginawa ni PBBM yung written guarantee na hindi siya ibibigay sa Amerika. Hindi pwede yan. Abalos said authorities got good development right now in relation to the search for Kibuloy.
Araw ngayon, Sabado ka coffee. Sabado ngayon. Sige, siguro kung napapanood nyo to, Sabado ng gabi napapanood nyo. Ngayon po, nagkaroon ng forum, news forum itong si Abalos at sinasabi niya, right now ngayong araw mismo, nakakuha po ang authorities ng good development. So kahapon, syempre, hindi naman pwede ibulgar lahat ng nangyari dyan kahapon, no? Diyan sa hearing na yan, syempre, nagko-control din niya si General Torre. Kahit pinipiga na siya ni Senator Bato de la Rosa, syempre hindi naman pwede divulge lahat yan, no? So, ngayon, kahapon yun, Biyernes, pero ngayong araw, meron daw pong good development. Ano ba, tonight na ba yan o bukas na ba yan? Maaaresto na ba si Kibuloy? And then may mga nakikita din tayo parang eroplano, no? Maliliit na eroplano na nagpapaikot-ikot dyan po sa compound. At sinasabi nila parang military daw po ito ng Estados Unidos, no? Hindi natin alam kung anong sinasabi ng SMNI dyan kasi karamihan ang nilalabas sila dyan, hindi naman verified, no? The DILG's chief, however, declined to divulge the details. Tama lang. Hayaan natin mga pa ang KOJC kung ano yan, no? Mahirap din kasi yung blow by blow, sinasabi mo yung development, no, ng operasyon dyan sa loob ng compound. For his part, Department of Justice Assistant Secretary and Spokesperson Miko Clavano said, and I quote, "There is no information yet that si Kibuloy po ang tinutukoy niya, had gone through any immigration process, so we assume he is still in the country." So, ang sinasabi dito ng Department of Justice, kino-confirm nila na hindi pa nakakalabas ng bansa itong si Kibuloy unless lumabas ito ka-coffee sa backdoor, no? Kagaya daw ng ginawa ni Alice Guo. Pero ako, confident ako hindi lalabas si Kibuloy backdoor, no? Kasi andyan siya, protektado siya dyan sa Davao eh. Sino-sino pumuprotekta sa kanya dyan? Malalaking tao dyan sa Davao, pumuprotekta sa kanya dyan. May mga senador pa nga pumuprotekta eh, di ba? Lalabas pa ba siya? Pupunta pa ba siya ng China? Sino po protekta sa kanya doon, di ba? Hindi sila magkaintindihan dyan. So, hindi yan lalabas ang balwarte niya. Kaya, naninindigan ng PNP. Nandito lang yan sa compound. Huwag tayo umalis dyan hanggat di natin nadadala. Dahil maraming tunnel yan ka-coffee. Bilyonaryo si Kibuloy. Napakadaming pera ni Kibuloy. At magpapagawa yan ng hideout niya na hindi mabilis mahahanap. Si Kibuloy po, may mga existing warrant of arrest po yan sa napakaraming kaso ka-coffee dito lang sa Pilipinas at maging po sa Estados Unidos. Yan, pasensya na kayo, medyo sinisipo na naman po tayo. So, nag-monitor din tayo sa mga nangyayari dyan po sa SMNI. Siyempre, sila on the other side naman, no, para laging tayong balanse. Sige, tingnan natin ang nilalaman nito mga balita na ito dito sa SMNI. Ito, headline naman si Bato. May headline na naman dito si Bato dito sa SMNI kasi kaalyado nila yan eh. Mga pulis sa KOJC dapat nang umalis. O, di ba? Magtataka ka dito kay Bato eh. Nakanino ba talaga yung loyalty ni Bato? Sino ba yung pinagsisilbihan niya? Ang sambayan ng Pilipino ba? Ang otoridad ba ng Pilipinas o si Kibuloy? Di ba? O ang KOJC? Hindi pwedeng natulungan ka niya sa iyong kampanya. Hindi pwedeng sinuportahan ka financially para maging senador ka. Ang loyalty mo sa kanila na hindi nanumpa ka sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit tinan mo, mga pulis sa KOJC dapat nang umalis. O pinapaalis na ni Bato. Ano? Dahil takot na? Dahil malapit nang maaresto yan? Hindi na reasonable ang patuloy na pananatili ng kapulisan sa KOJC compound ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa kanya yan. Mabuti na lang talaga ka-coffee, matalino itong si General Torre. Diba? Kung si General Torre, yes sir lang yan, titiklop siya dyan sa investigasyon kahapon. Kung di nyo pa napanood ka-coffee, medyo mahaba yung hearing, medyo napuyat lang tayo kakanood dyan sa hearing na yan, dyan sa compound. No? Kung mahinahinang general lang tong si Torre, titiklop siya doon sa mga utos ni Bato de la Rosa. Pero naninindigan si Torre, meron akong pinangahawakan na kautosan ng korte na kailangan kong madakip si Kibuloy. Na-lecturean niya pa nga, di ba? Nilecturean ni Torre itong si De La Rosa. Paano? Sabi ni De La Rosa, sabi ni Bato, kumuha kasi kayo ng search warrant. Sabi ni Torre, hindi kami, kahit sinong korte, hindi kami i-issue ng search warrant kasi ang hinahanap namin tao. Hindi naman ng kontrabando, di ba? Ang search warrant ay i-request mo lang yan kapag naghahanap ka ng mga may mga report na may kontrabando dito sa isang lugar na yan. Kaya magre-request ka ng search warrant. Ang hinahanap nila tao. Sabi pa ni Torre kay Bato, kahit kaninong korte kami magpunta, hindi kami bibigyan ng search warrant. Ito na nga may warrant of arrest na. Yan na nga ang kanilang pinangahawakan dyan. Actually, napapahiya din itong si Bato dahil sa nangyayari. Kasi parang hindi siya familiar. Nakalulungkot lang dahil siya ang share ng investigasyon na yan, ng panel na yan sa Senado. Pero parang napapaikot nga siya Nila Badoy nila Torion di ba? Supposedly siya nagpe-preside ng hearing. Ang problema, nagdidikta na si Torion, yung KOJC members, at si Lorraine Badoy. Bagamat medyo nagkaroon sila ng mga sagutan bahagya, pero
Wala eh. Parang walang proseso itong si Bato de la Rosa. Isa pang nangyari kahapon ka-coffee. Nagpo-point of order na ka-coffee itong si Torion. May nagsalita, nakalimutan ko lang kung sino nagsalita no. Ang sinasabi niya, may karapatan bang mag-point of order, mag-raise na o mag-point of order o punahin ang proseso ang isang resource person? Dapat miyembro lang ng komite. Diba? Miyembro ba si Torio ng komite na nagsasagawa ng investigasyon na yan? Pero hinahayaan ni Bato. Diba? Yun na nakalulungkot siya kay Bato eh. Kulang ito sa sa basics diyan sa pagdinig o sa pagpipreside ng isang pagdinig. Ito pa, ka-coffee. Bago na ang tactic ngayon nila Torion. Ayan. Ang banat nila ngayon, total, hindi nila makumbinsi itong si General Torre. Ang apila nila ngayon, doon na sa pamilya ni General Torre. So, nakikita nyo yung idea, no? So, total, dinededma lang tayo ni General Torre. Doon tayo sa kanyang pamilya. Sino ba yan? Kung buhay pa yung mga magulang niya, mga anak, kaibigan, asawa. So, yun ang kinukumbinsi nila. Kumbaga, hinihikayat nila itong pamilya ni General Torre na hikayatin itong si Torre na itigil na yung ginagawa dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Alam mo kung tumigil si Torre, wala na, hindi na maaresto si Kibuloy. Habang buhay na yang magtatago. Kasi mahihirapan tayo makahanap ng kasing tapang ni Torre na handang isakripisyo ang kanyang future, no? Isakripisyo ang kanyang pangalan para maaresto lang ang isang pugante. Mahirap pagganap ng ganyan ka-copy, no? Na ganyang police. In fact, kung kurap lang itong si Torre, kahit suhulan siya ng 100 million, 200 million, no? Secretly. Kausapin siya ni Torio, no? General, para matigil na yan. Suhulan ka namin ng 500 million. Sige, itigil mo na yan. Pull out ka dyan. Kung corrupt si Torre, tatanggapin niya yan. Ang problema hindi eh. Naninindigan siya dyan eh. At nakadagdag pa dyan yung pambabastos sa kanya ng mga misyonaryo daw. Diba? Kung ano-anong pinagtatawag sa kanya, tinawag siyang diwata. Yung parisan, diba? Kamukha daw po ni diwata. Ginawa ng mga AI video na nagsasasayaw, pinagmumura at gugurgurin daw nila. Diba? Yan ang mahirap eh. Syempre, gumaganta rin yung mama. Sige ha. Ganito nyo ako binabastos. Sige, bastusan tayo. Huhulihin ko yung pinoprotektahan ninyo. Ito, anong apila na to ng SMNI o ng kampo ni Kibuloy? Nanawagan si KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion sa pamilya ni Davao Region Police Chief Nicolas Torre III na tulungan silang kumbinsihin ang opisyal na tanggalin na ang libu-libong pulis sa loob ng religious compound. Sa tingin nyo? Sa tingin nyo, kukuha ng instruction si General Torre sa asawa niya? Sa tatay niya, sa nanay niya, o sa anak niya? Sa pamilya niya? Definitely hindi. Hindi ganyan na sundalo, ka-coffee. Hindi ko alam kung bakit naisip nila Torion to na idaan sa pamilya ni Torre. Hindi ganyan yan. General yan eh. Hindi kukuha ng instruction yan. Ini-instill yan sa mga trained military at police officers, yung chain of command. Nirerespeto nila yan, ka-coffee. Minsan nga, kahit mali na nga yung utos sa taas, basta chain of command, you have to follow, no? Ano pa ito? Ito pa, nasa tama sila. Susunod doon sa advice sa pamilya. Definitely hindi mangyayari yan. Ito ay kahit walang resulta ang operasyon ng PNP kay Pastor Apollo Kibuloy na dumadaan sa matinding operasyon sa Marcos, dumadaan ng matinding opresyon. Wow, opresyon ha, hindi operasyon ha. Opresyon sa Marcos Jr. Administration. Paano naging opresyon yan? Kayo to nagtatago sa batas, di ba? May batas tayo kinakailangan sundin at kayo ay nagtatago dyan. Paano nagkaroon ng opresyon dyan? Masisi nyo lang si PBBM dyan. Yan ang ginagawa ninyo dyan. Naka-15 araw na ang PNP sa pag-okupa sa KOJC na nagdudulot ng maraming paglabag sa batas. Sabi sa balitang ito ng SMNI. Marami palang paglabag di file a case against them. Diba? Sampahan nyo ng kaso yan sa korte para managot din siya. Diba? May korte naman tayo. Yan ang sinasabi din ni Bato. May korte tayo. Nang inutusan niya si Torres na kumuha ka ng search warrant sa korte. Sana ganun din ang sabihin ni Bato de la Rosa sa miyembro ng KOJC. Kung sa tingin nila nagkaroon ng paglabag ang PNP, di pumunta kayo ng korte. Diba? Kasuhan ninyo dyan. Ginawa na nga nila nakakuha sila ng kakampi dyan sa Davao, Regional Davao RTC, no? Davao RTC. Nakakuha sila dyan ng TPO, Temporary Protection Order. Null and void pala yan umabot sa Court of Appeals. Null and void yung kanila naging desisyon dyan sa TPO na yan. Ibig sabihin, mali yung naging desisyon ng judge na yan. Baka kakampi. Diba? Hindi natin alam So, yan, may korte tayo, nag-i-access yung korte ko. Sa tingin ninyo, mali itong ginagawa ni General Torre, then file a case against Torre. Sabi niya, paninindigan niya. Siya ang liable dyan. Kung ano man ang mangyari dyan, handa siyang makulong o kung ano man yan. Kasi trabaho niya yan
Tinanong siya, sino ba nag-uutos sa inyo dyan? Kasi ang paniniwala nila, may nagko-control daw, may nag-uutos, may nagmamando daw dito kay Torre. Sinong gusto nilang tukuyin? Malinaw naman si PBBM yung sinasabi nila. Na si PBBM daw ang nagmamando. Pwede rin si Abalos na nagmamando. Sabi ni Torre, matalino tong si Torre. Hindi ko alam kung abogado. Abogado ba si Torre? I'm not sure kung abogado siya, no? Pero sabi niya, nagko-consult siya sa kanyang mga principal. Ibig sabihin ng principal ka-coffee, higher-ups niya. Sinong higher-ups niya? Si PNP Chief Marbil at si Abalos. Mga USEX, no? Or si PBBM, di natin alam, no? Kung ganyan yung chain of command nila dyan. Nagko-consult lang siya, pero lahat ng desisyon, kanya yan. Kasi tinanong siya ni Bato, anong kailangan gawin para mag-pull out yung pulisya dyan? Sino magdidesisyon? Level niya lang. Bilang Regional Police Director, si Torre mismo, pwede niyang i-pull out yan. Isang gano'n niya lang, pull out tayo dyan. Alis tayo dyan lahat. Kaya nga kung kurap yan, so hula lang yan ng 500 million, alis kayo dyan lahat. Isang utos niya lang sa mga tao dyan. Kalasan lahat yan. Labas agad dyan sa compound. Pero hindi eh. May trabaho siyang kailangan gampanan. Yung utos sa kanya na korte na arestohin itong si Kibuloy. Or else, pag hindi ma-aresto yan, tatawanan lang tayo ka-coffee. Tatawanan lang ang Philippine National Police, tatawanan lang ang gobyerno. Dahil porket mayaman si Kibuloy. Diba? Malaya siyang magtago. Grabe yung kwarto. Nakita niyo yung kwarto? Ito yung kwarto niya. Napapalibutan ng kwarto ng mga babae. Yung mga kwarto na yan, may access siya. Entry at exit points. Doon sa mga kwarto na yan. Sabi nga ni Torre, nakakapagtaka naman yan. Sa dinami-dami ng kwarto doon, bakit isa lang ang lalaki doon sa kwarto na yan? Si Kibuloy lang. The rest na nakapalibot sa kanya, puro babae. Sabi ni Bato, nilalagyan daw ng mali siya. Nako, malinaw naman. At kung ano yung na-determine ng judge, kung bakit nag-issue ng warrant, di ba probable cause? Base sa testimonya ng mga biktima, na-confirm nila sa pag-iikot nila dyan sa compound na yan. In short, yung mga sinasabi na mga biktima ni Kibuloy, posible na totoo dahil naku-confirm nila doon sa kanilang pagbisita doon sa lugar. Tapos si Bato, nilalagyan daw ng malis. Ay nako, ewan ko sa'yo, Senator Bato de la Rosa. Siya, sige ka-coffee, anong komento nyo? Ilagay ang inyong komento, opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa na rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po ng subscribe. Diyan po sa baba, subscribe. At hit nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!